inyong gawad na basbas ay makamtan sa buong okasyong ito ng pag-aasawa. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan at inaangkin namin ang inyong buong pagpapala at paggawa sa buhay ng aming dalawang kapatid sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Makakaupo na po kayo, manatiling nakatayo ang dalawa. JR, tinatanggap mo ba si Fortune upang maging iyong tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at paggiliw, upang mabuhay na kasama niya at mahalin siya alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng matrimonyo? Pwede po kaya tayo makahingi ng microphone para marinig po ninyo yung matatamis nilang sasabihin? Mas maganda pong marinig ninyo. Sige. Apology. Opo. Fortune, tinatanggap mo ba si JR upang maging iyong tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at paglilingkod, sa buong pananampalataya at paggiliw, upang mabuhay na kasama niya at mahalin siya alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. Makakaupo na kayo. Maraming salamat. Sino po ang nagbibigay ng pahintulot kay Fortune upang makasama ni JR sa buong panahon ng kanyang buhay? Pwede po bang tumayo? Nanay, buong puso po ba ninyong ipinagkakalob si Fortune na makasama ni JR sa buong panahon ng kanyang buhay? Maraming salamat po. Napakahalaga ng magulang sa kasalang ito. Napakahalaga po ng pagsang-ayon ng magulang ni Fortune sapagkat higit sa lahat, gaano man kasimple o gaano kagarbo ang okasyong ito, ang isa sa unang pinakamahalaga ay ang pagsang-ayon ng magulang ng babae, ganon din ng lalaki. At narinig po natin na kusa na ipinagkakaloob ng magulang ni Fortune siya na makasama ni JR sa buong panahon ng kanyang buhay dahil po diyan, yan ay isang pagpapala. Ang pagsang-ayon ng nanay o ng magulang, ng tatay at nanay ay isang tunay na pagpapalatan kung ano ang sinasabi ng may akda o nagtatag ng pag-aasawa, iyon ay ang Diyos. Merong tatlong pangunahin na dapat nating maintindihan upang magkaroon tayo ng matagumpay na pagsasama. Ito po ay napatunayan ko sa aking buhay. Ang mga panuntunang ito ay in-apply ko rin sa akin at nakita ko, dinala talaga ako nito sa pagtatagumpay. Ako'y 26 na taon nang may asawa at napatunayan ko, totoo ito mga panuntunan na aking sasabihin sa inyo. Sikreto ng matagumpay na pag-aasawa. Una, layunin ng pag-aasawa or the purpose of marriage. Pangalawa, tungkulin ng mag-asawa. Duties and responsibilities of husband and wife. And number 3, saligan ng mag-asawa. Foundation of marriage. Tingnan natin sa banal na kasulatan. Ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit mayroong pag-aasawa? Kung papansinin po natin dito sa Genesis chapter 1 verse 26, sinasabi ng salita ng Diyos ang dahilan kung bakit mayroong pag-aasawa. Sabi po rito, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae, ayon sa wangis niya. At binasbasan niya sila
Sinabi niya, magpakarami kayo para mangalat ang lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ang lahat ng hayop. Dito sa ating binasa ay makikita natin ano nga ba ang layunin, bakit mayroong pag-aasawa. Una sa lahat, nung nilalang ng Diyos ang tao, ang unang nilalang ay si Adan. At pagkatapos siya ay inutusan ng Panginoon na pamahalaan ang lahat ng sasama ng mag-asawa, inilagay ng Panginoon sa Biblia kung ano ang dapat nilang gawin. Dito po sa Efeso, sa Kapitulo 5, magsisimula po ako sa talatang 22. Ganito po ang sabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong napapasakop ang iglesia kay Kristo, at ating pakinggan ang kanilang pangako sa isa't isa na habang nagsasama sila, sila'y magmamahalan at gagampanan ng tungkulin ng bawat isa. Maid of Honor, pwede pang pahawak muna ng bouquet. Sige, Brother JR, pahayag mo na ang iyong pangako na magmamahalin mo si Fortune sa buong panahon ng iyong buhay. Saying I do means saying I will. I will love you even on the days I don't like you. I will think less of what I want, more about what you want. I will laugh with you, not at you. I will support you. I will respect you. I will stand by you no matter what. I will love growing old with you. On that, she will kiss with the kisses of for her love is more delightful than wine. Ang maling kita, mula ngayon hanggang sa katapusan. Tatlo na anak natin na. Ano masiksik. Mamali kita ang buhay. Kapikaw? Meron pa ba, Brother JR? Okay, si Fortune. Pakinggan po natin ang kanyang pangako ng pag-ibig ngayon at panghabang buhay. Para pretty. I choose you to be no other than yourself, loving what Iyok si Mommy. Iyok si Mommy Fortune. loving what I know of you and trusting who you will become. I will respect and honor you always and in all ways. With you, I pledge to repair one small piece of the world. I take you to be my spouse, to have and to hold, in tears and in laughter, in sickness, and in health, to love and to cherish from this day forward in this world and the next. Narinig po natin yung kanilang pangako sa isa't isa. Pagka dumating yung mga panahon na lumapit sila sa inyo, mga ninong at ninang,
paalala niyo po yung narinig ninyo sapagkat malaking bagay po yan. Napakahalaga ng pangako. Minsan sa isang karasala na aking pinuntahan, sabi ko rin sa babae, o sige, mangako ka na. Kung ano ipapangako mo ng pagmamahal na gagawin niyo. Sabi ng babae, ayoko pong mangako, baka wala po, baka hindi ko po magawa. Sabi ko rin sa babae, pag hindi ka nangako, wala kang gagawin. Saan dito yung ano? Yung babae biglang nagsalita at sabi niya, Yung nangako ginagano. na ako, mamahalin kita ng buong puso. At ngayon ay patuloy nagsasama yung mag-asawa niya. Mahalaga po na meron tayong binibitawang pangako. Bagaman sinasabi minsan ng iba, baka naman hindi mo susundin yan. Siguro mas magandang isipin natin, tiyak susundin mo yan. At tayo po, kaya po natin hinahayaan na marinig ng bawat isa, sapagkat ang inyong panalangin ay nakakatulong. Pangako nila sa isa't isa ay kanilang maganap sa buong buhay, sapagkat yun po ay napakabuti. Napakasarap pakinggan. Tunay na pagmamahal. Pangalan ni Jesus Cristo. Susunod ko as ising na ito, simbolo ng aking pagmamahal. Yung aras. Ang aras or coin, pag minsan nga, mas magandang hindi banggitin na coin, mas maganda buo. Ang aras ay simbolo ng kabuhayan. Sige, pakita mo yan, pakibigay kay JR. Ang ibig sabihin ng aras ay kabuhayan. Magsisikap si JR upang itaguyod ang kanyang buong sambahayan, pangangailangan nila at ng kanyang buong sambahayan. Merong tanong pa rin. Napakaganda ng panuntunan yan. Lamang na lamang ang mga kababaihan. Pero ang tanong, ano nga po ba talaga ang dapat? Pag lalaki ay kumita, ibibigay niya kay Fortune o sa asawa. Pag ang babae ay kumita, pag-uusapan nila yan. Hi. Magiging pera nilang dalawa. Hindi po pwede lang ang pera ni JR ay para kay Fortune at ang pera ni Fortune ay para kanya. Kung hindi, yun ay magiging pera niya. Ano ang dapat gawin sa pera? Tatagoy ng ating pamilya. Fortune, tanggapin mo ito? Tinatanggap ko ito. Okay, thank you. Bible. Salamat sa lahat. Maraming salamat dahil simula nagkaanak kami, nandyan ka. Simula kay Farel, kay Summer, at saka kay Gab. Inabantayan mo sila, inaalagaan mo. Thank you. Mami Esther, Daddy Ruel, maraming din po salamat. Maraming po salamat dahil mahal niyo po yung mga anak namin ni JR. Maraming po salamat dahil talagang alam ko na pinagdasal niyo rin po ito, na makasal po kami. After 13 years, nauna na yung tatlo, pero ito, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagtatagoy niyo sa amin. Sa pagbabalay ng maayos. Sa pagsusuporta sa amin. Mahal na mahal ko kayo dalawa. Kay mamay, I thank you sa paggagabay sa amin, sa
tatlong bata. Sa pag-iintindi, pag tinukod ko kayo, ano lang dapat. Pwede ba kayong lumapit sandali sa kanila? Bridesmaid, pakialalahanan si Fortune para magbigay ng pagpupugay sa mga bridesmaid yung sa damit na wala. Sige, magpugay kayo, magbigay galang sa magulang. Pakiready yung unity candle. Tandaan po natin, sa bawat isa na papasok sa pag-aasawa, palagi po natin papahalagahan ng ating mga magulang. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdaanan, napakahalaga po na ating igalang ang ating mga magulang. Sapagkat pagka ginawa po natin yan, magiging napakabuti ng pagsasama. Sapagkat ang mga magulang ay kaloob ng Diyos sa atin. Ano man ang mga problema o mga sitwasyon na pinagdaanan natin, bahalaga pa rin igalang ang ating mga magulang. Sa oras na ito, nasan po yung ating unity candle? Ang belo ay kumakatawan sa kabanalan at misteryo ng pag-aasawa. Ito ay kapahayagan ng pagkilala sa kalinisan nito at kabanalan ng pag-aasawa. Sagisag ito ng pagpapasakop ng babae sa lalaki. Sa bawat pamilya, isa lamang ang ulo, ang lalaki. Kaya ang belo po ay simbolo ng kabanalan at pagpapasakop ng babae sa lalaki. Cord sponsor. Pwede po bang pakilagay ang cord? Ang tali o cord ay sagisag ng walang patid na kaugnayan ng pag-aasawa. Pinapahiwatag nito ng dalawang tao na pumapasok sa banal na tali ng matrimonyo ay kinikilala ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay marapat na maging huwaran, mayaman sa pag-ibig sa isa't isa at pinananatili ang pagkakaisa habang buhay. Sige po, pwedeng ilagay yung unity candle. Pasok po. Nasindihan na po yung unity candle. Ito po ay nagpapaliwanag. Ang simbolo po nito ay gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Hindi naman sinabi ng Panginoon, ito ang aking dugo na natigis para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ating inyong. Sa oras po na ito, ating ipapanalangin ang dalawa. Natulungan sila pananilihin ko po ang lahat ng mga sponsor ay tumayo. Pwede po ba kayong tumayo, mga ninong at ninang? Pwede po ba kayong lumapit ng kaunti? Lagyan lang po natin ng social distancing. Naniniwala po ako na kayo po, mga ninong at ninang, ay kinuha ni Che or ni Fortune. Hindi dahil kayong pinakatanyag, pinakamayaman sa inyong lugar, kundi nakita nila na kayo ay pwedeng maging bahagi ng kanilang buhay, na kung sakaling dumating yung panahon na sila may problema, tiyak malalapitan po nila kayo. Nais ko lamang pong magtanong sa lahat ng mga sponsor, ninong at ninang, kung sakali po na lumapit ang dalawang ito para humingi ng payo mula sa inyo, kayo po ba'y nakahandang magbigay ng payo sa kanila? Maraming salamat. Napakahalaga ng ninong at ninang. Bakit po? Kung papansinin po niyo sa kasalan, wala nang magulang na pumipirma. Ang nagpapatibay ng pag-aasawang legal ng lalaki at ng babae sa oras na ito ay hindi na ang mga magulang, kundi sa harapan ng Diyos.